may suon sa mga pagbasa karong Dominguha ato na dugog, no? Ining magbalangke sa Karnero. Sumasta ako ng pagbasa, ikan sa basa ko ni Propeta Jeremias, ang Ginoo nagsilot sa mga magbalangke sa Karnero na wala pabuhat sa nilang buhaton. Ginoo ipatibulaan sa mga karnero. I-take advantage sa mga karnero, ibulaan ang mga karnero, namatay ang mga karnero. Mao nga sirutan din sila sa Ginoo. Sa mo ato mo no nga Ginoo mismo ang ato magbalangkay. Ituaw kita magbalangkay kanako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang makanako. Sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo ng sa Efeso, ipatinaw ni San Pablo ang sangkutanan sa himo ni Kristo na mao ang pagkahiusa, na mao ang pagkatibuok sa katauhan. Kung si Kristo, mao man ang magbalantay, siya man ang pangulo, kung siya man ang ipasayon sa katauhan. Nahiusa sila, natibok ilang kinabuhi, o nabungan mga ilang kinabuhi. Sa ato ang ibanghelyo karon ato dalubong, no? Ang pagkamaluluy po na Ginoo na magbalangkay sa Karnero. Buhat siya sa kaayuhan, sa tanan, kaya wala na sila panahon sa pagpanaon. Mabalik sila ng lugar, aron nga nanakol at parang ang mga tao. At tuyan po nila, ilagan ni noon, ito na pagani, matod po sila nilyo. Kaya magdanaw si Ginoo sa mga tao, naglukoy siya pag-ayaw. Matod pa, kasama sila sa mga karnero na walay nagpanunay kanina. Isang gikapoy at Ginoo, gikapoy mga apostoles. Itong, kaya madayon sila sa pagtudlo sa mga tao sa reklamo ng utang.